Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Walang eksaktong taon. Nangyari ito sa isang lugar sa probinsya ng Isabela. Bago natin umpisa ng kwento mga kabaryo, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin lamang ang subscribe button bilang pagpapakita ng suporta. Yun lang naman. Maraming salamat. Balik na tayo sa kwento. Magandang araw sa iyo kabaryo. Hayaan niyo po sana ako na ilahad ang isang kwento tungkol sa magkapatid na matagumpay na ngayon sa larangan ng negosyo. Sa tulong ng isang nilalang na kung tawagin ay duwende. Sa bayan ng Isabela, kung saan ang luntiang kabukiran ay dinadagsa ng sariwang hangin mula sa karagatan. Dito matatagpuan ang tahimik na barangay na pinamumunuan ng isang iginagalang na kapitan. Ngunit higit sa kanyang posisyon, ang pangalan ng kapitan ay nauugnay sa kanyang dalawang anak na lalaki at sila Abel at Apollo. Ang magkapatid ay pawang mga binata pa. Parehong taglay ang katangian ng kanilang ama. Si Abel ang panganay ay may seryosong tingin at malalim na pag-iisip, habang si Apollo, ang bunso, ay kilala sa kanyang ngiti at madaling pakikisama. Sila ang mga haligi ng negosyo ng kanilang pamilya, isang pagawaan ng handicraft na matagal nang pinagmulan ng kabuhayan sa kanilang barangay. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay mula nang unang pumanaw ang kanilang ina, na siyang utak at puso ng kanilang pagawaan. Napilitan sina Abel at Apollo na buong pusong balikan ang kanilang pamana. Bawat hibla ng ratan at bawat pino ng kahoy na kanilang hinuhubog ay nagpapaalala sa kanila ng pagmamahal at dedikasyon ng kanilang ina. Ngayon, sa ilalim ng kanilang pangangasiwa, ang pagawaan ay patuloy na lumalago, hindi lamang bilang negosyo, kundi bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa at pagpupunyagi. Kumusta ang pagawaan, Apollo? Ang mga tauhan, ang mga gawa nila, wala bang problema? Abala kasi ako sa pag-aasikaso sa darating na selebrasyon. Tanong dito ni Abel sa kanyang kapatid. Huwag kang mag-alala, Kuya Abel. Maayos naman po ang lahat. Bago nga pala ang selebrasyon, mas maiging maghatid na tayo ng mga supply sa mga parokyano natin. Tugon naman dito ni Apollo. Mas mabuti pa nga. Tiyak maraming hindi makakapasok pagkatapos ng selebrasyon dahil sa kalasingan. Alam mo naman yung mga tauhan natin kung lumaklak, parang wala nang bukas. Pagsang-ayon naman dito ni Abel. Naging masigla ang buong barangay ng gabing yon. Nagtipon ang mga residente sa bakuran ni Kapitan Ignacio. Ang kanilang boses at tawanan ay pumuno sa hangin, kasama ang mga musika mula sa gitara at ang masarap na amoy ng inihaw na pagkain. Muling nanalo ang kapitan sa kanyang pangalawang termino, isang patunay ng tiwala at pagmamahal ng kanyang mga kabarangay. Sa gitna ng kasiyahan, makikita sina Abel at Apollo. Abala ito sa pag-aasikaso ng mga bisita. Ang kanilang muka ay sumasalamin sa pagmamalaki para sa kanilang ama. Habang si Kapitan Ignacio ay abala sa pakikipagkamay at pasasalamat sa bawat isa, si Abel, ang panganay, ay tahimik na nagmamanman. Sa kanyang isip, bawat tagumpay ng kanilang ama ay nagpapaalala sa kanya ng bigat ng responsibilidad na kanilang pinapasan. Bilang tagapamahala ng pagawaan ng handicraft, alam niyang ang katatagan ng kanilang negosyo ay mahalaga sa pagpapanatili ng suporta ng komunidad sa kanilang pamilya. Si Apollo naman, na may mas magaan na kalooban, ay lumilibot sa mga bisita. Nakikipagbiruan ito at nakikipagkwentuhan. Para sa kanya,
Ang pagdiriwang ay hindi lamang tungkol sa politika, kundi sa pagkakaisa ng kanilang barangay. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may pagnanais siyang mas palawakin pa ang kanilang negosyo. Lalo na ngayon, mas matatag ang posisyon ng kanilang ama sa kanilang komunidad. Apollo, huwag ka masyadong uminom. Baka ikaw pa ang maunang malasing dyan. Kumusta naman ang mga produkto? Naihatid ba ng maayos? Wika ni Abel habang nilapitan ang kanyang kapatid. Huwag kang mag-alala kuya. Alam ko po ang ginagawa ko. At tungkol naman sa mga produkto natin, sobrang ayos po. Sa susunod na 2 linggo magsusupply na naman tayo. Tugon naman dito ni Apollo. Ang gabing yon ay hindi lamang pagdiriwang ng muling pagkapanalo ni Kapitan Ignacio. Ito rin ang simula ng isang bagong kabanata para sa magkapatid. Sa bawat papuri at pagbati na kanilang natatanggap, pati na ng kanilang ama, mas lalong nagiging malinaw sa magkapatid ang kanilang tungkulin. Hindi lamang bilang mga anak ng kapitan, kundi bilang mga tagapagpatuloy ng pamana ng kanilang ina at mga tagapanday ng kinabukasan ng kanilang pamilya at ng buong barangay. Sa kabila ng ingay at tawanan ng pagdiriwang, may isang lihim na bumubulong sa puso ni Abel at Apollo. Isang lihim na mas malalim pa sa kanilang pinagmulang balon ng yaman at mas pinaghahalagahan nila kaysa sa anumang tagumpay sa negosyo o politika. Sa loob ng 5 taon, isang nilalang na kasing liit ng hinlalaki, ngunit kasing liwanag ng araw, ang naninirahan sa isang nakatagong silid sa kanilang bahay. Isa itong gintong duwende. Siya ang kanilang munting kasama, ang kanilang tagapagbigay ng swerte. Hindi alam ng kapitan ang tungkol sa kanya. Para sa lahat, ang kanilang pag-unlad sa paggawaan ng handicraft ay bunga ng kanilang sipag at diskarte. At ang muling pagkapanalo ng kanilang ama ay dahil sa kanyang malinis na serbisyo. Ngunit ang totoo, ang bawat tagumpay, maliit man o malaki, ay may kinalaman sa may wagang presensya ng gintong duwende. Kuya Abel, simula po noong napunta sa atin ng duwende, para bang bumuo sa atin ng swerte. Parang napuna ng pagkawala ni ina dahil naging abala tayo at nagtagumpay sa negosyo. Wika naman dito ni Apollo habang nakatitig sa mga tao. Alam mo Apollo, kahit kailan walang magpupuno sa ating ina. Wala siyang katulad. Kung buhay lang siya ngayon, tiyak na matutuwa siya. Pero aminin man natin o hindi, nagkaroon ng direksyon ng buhay natin nung nawala siya. Tugon dito ni Abel na tila may bahid ng lungkot sa kanyang boses. Naalala ko tuloy noong unang beses nating nakita ang duwende. Sagot naman dito ni Apollo habang inaalala ang nakaraan. 5 taon na noon ang nakalipas habang naglalakad sa may kakauyan sa likod ng kanilang pagawaan. Natuklasan ni Abel at Apollo ang duwende. Sugatan at nagtatago sa ilalim ng isang ugat ng puno. Sa halip na matakot, nanaig ang kanilang awa. Dinala nila ito pauwi at dito inalagaan. Pinagyaman ang bawat araw na kasama siya. Bilang ganti, ang duwende ay nagbigay ng isang pangako. Ang kanilang mga hangarin ay magiging katotohanan basta't mananatiling lihim ang kanyang pag-iral at patuloy siyang aalagaan. Sa paglipas ng mga taon, napatunayan ng magkapatid ang kapangyarihan ng duwende. Ang bawat disenyo ng handicraft ay nagiging patok. Ang bawat transaksyon ay nagdudulot ng malaking tubo. Ang bawat pagsubok na dumarating ay nagiging isang oportunidad. Ngunit kasabay ng bawat biyaya, lumalaki rin ang bigat ng kanilang lihim. Kailangan nilang maging maingat, lalo na ngayon, mas nakatuon ang mga mata ng tao sa kanila.
Ngayon, sa gitna ng pagdiriwang, habang nakikita nila ang kanilang ama na masayang nakikipaghalubilo, hindi talaga naiwasan nina Abel at Apollo na magtanong. Hanggang kailan nila may tatago ang lihim na ito? Papaano kung matuklasan ang duwende? At ano ang magiging kapalit ng lahat ng kasaganaan na dulot ng kanilang munting kaibigan? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa kanilang isipan. Kasabay ng tunog ng musika at tawanan na tila nagbibigay ng babala sa isang pagsubok na maaaring dumating. Ilang buwan matapos ang masayang pagdiriwang ng pagkapanalo ni Kapitan, isang madilim na ulap ang bumalot sa buong barangay. Isang umaga, habang papalabas ng barangay ang Kapitan, handa na sana para sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Isang nakakagimbal na pangyayari ang naganap. Akmang bubuksan niya na ang pinto ng kanyang kotse nang biglang nanikip ang kanyang dibdib. Ang dating matikas na tindig ay unti-unting nanghina at nanginig ang buo niyang katawan. Bago pa man siya makasigaw o makahingi ng tulong, bumagsak nito sa lupa. Ang kanyang katawan ay tila pinaghiwalay ng isang hindi nakikitang puwersa. Bumula ang kanyang bibig at nangitim ang kanyang mga daliri, mga senyales na agad nagbigay ng hinala sa mga nakakita sa kanya. Huli na nang may nakakita sa kanya na nakabulagta, walang buhay. Dali-daling sinugod ang Kapitan sa ospital, ngunit wala na silang nagawa. Ang mga mediko, batay sa mabilis na panghina ng kanyang katawan at ang mga kapansin-pansing sintomas, ay nagkumpirma ng malagim na katotohanan. Ang Kapitan ay nalason. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong bayan. Nag-iwan ng matinding pagkabigla, kalungkutan at matinding galit sa puso ng mga residente. Kuya, sinong may gawa nito kay Ama? Sino? Paghihinagpis dito ni Apollo. Hindi ko alam, Apollo. Hindi ko alam. Pero kung sino man ang may gawa nito, hindi ako titigil na malaman ang katotohanan. Wika naman dito ni Abel habang nagpipigil ito ng galit. Para sa magkapatid, ang pagpanaw ng kanilang ama ay hindi lamang isang trahedya. Ito ay isang napakalaking pagsubok. Ang lalaking naging haligi ng kanilang pamilya, ang kanilang gabay sa buhay at sa negosyo, ay biglang nawala. Ang kanilang mundo ay gumuho. Sa gitna ng kanilang pighati, ang lihim tungkol sa gintong duwende ay nagdulot ng bagong pasanin. Nagsimula silang magtanong, may kinalaman kaya ang duwende sa nangyari sa kanilang ama? Ito ba ang simula ng pagbabayad sa lahat ng mga biyayang natatamo nila? Ang pagkamatay ng Kapitan ay hindi lamang nag-iwan ng bakas ng kalungkutan sa barangay, kundi pati na rin ng matinding palaisipan. Sino ang may gawa ng panglaso na yon? At papaano haharapin ng magkapatid ang panibagong hamon na ito? Lalo na ngayon, wala na ang kanilang ama. At ang kanilang lihim ay tila nagiging mas mabigat sa bawat araw. Kuya, ito na po ba ang kapalit ng lahat? Naniningil na ba ang duwende sa atin? Mahinang wika naman dito ni Apollo habang nakaupo sa pasilyo ng ospital. Huwag nating isisi sa duwende, Apollo. Alam natin na kabutihan at kaayusan ang dulot nito sa atin at hindi trahedya. Sadya lang talaga na may masasamang loob sa paligid natin. Tugon naman dito ni Abel habang tinatapik ang likod ng kanyang kapatid. Sa loob ng tahanan ng Kapitan, kung saan ang pigati ay kumakalat na parang makapal na ulap, tahimik na nagpaalam si Abel sa mga nakikiramay. Ang kanyang puso ay puno ng kirot at galit, ngunit meron siyang isang pag-asang pinanghahawakan.
ang gintong duwende. Sa gitna ng lamay, habang abala ang lahat sa pagluluksa at pag-aalay ng dasal para sa yumaong kapitan, sinadya ni Abel ang lihim na kwarto. Pumasok siya ng marahan. Ang mahinang liwanag ng kandila, ang tanging tanglaw sa loob. Naroon ang duwende, kumikinang sa kanyang munting luklukan. Tila nalulumbay rin ito sa nangyari. Kahit hindi nakapagsasalita ang duwende sa wika ng tao, alam ni Abel na may kakayahan itong magbigay ng paywatig o senyales tungkol sa mga bagay na nakatago. Duwende, tulungan mo kaming malaman kung sino ang may kagagawan sa pagkamatay ng aming ama. Mahinang simula dito ni Abel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo ng pigati at pag-asa. Ang gintong duwende ay nanatiling tahimik ng mga sandaling yon. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng tamang paraan upang ipahayag ang katotohanan. Pagkatapos, dahan-dahan itong gumalaw. Ang kanyang munting katawan ay nagpakita ng isang imahe. Isang anino ng isang tao. May malaking katawan at matigas na muka. Isang anino ito na nagpapakita na nagmamay-ari ng isang karibal na negosyo at politiko. Ang anino ay dahang-dahang lumipat at nagpakita ng isang bandila na may nakasulat na pangalang Mang Tonyo. Nanlaki naman ang mga mata ni Abel. Si Mang Tonyo ang pangunahing karibal ng kanyang ama sa politika at negosyo. Ang lalaking matagal nang naghahangad ng posisyon ng kapitan at ang kanyang negosyo sa handicraft. Ang duwende ay nagpakita ng isa pang senyales. Isang maliit na bote na may lamang itim na likido na tila nagpapaywatig ng lason. Ang bawat kilos at senyales ng duwende ay nagbigay ng malinaw na mensahe para sa kanya. Nang maramdaman ni Abel ang bigat ng katotohanan, naramdaman niya ang matinding galit at pagnanais ng katarungan. Ang duwende, sa kanyang sariling paraan, ay nagbunyag ng isang kasuklam-suklam na katotohanan. Ang katunggali sa politika ng kanyang ama ang nasa likod ng pagpaslang. Si Mang Tonyo. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay kay Abel ng bagong layunin sa gitna ng kanyang kalungkutan. Hindi lamang niya kailangang magluksa, kundi kailangan niya ding humanap ng paraan upang ibunyag ang katotohanan at siguraduhin na makakamit ang katarungan para sa kanyang ama. Ang kalungkutan ay bumalot sa bawat sulok ng barangay habang inihahanda ang huling paalam para kay Kapitan Ignacio. Si Abel, sa kabila ng matinding pigati, ay nanatiling matatag sa panlabas. Pinipilit itago ang naglalagablab na galit at ang bigat ng katotohanang ibinunyag ng duwende. Nais niyang tapusin muna ang lahat ng ritual ng libing. Bigyan ng karapat-dapat na pamamaalam ang kanilang ama bago niya ibunyag ang nakakagulat na balita kay Apollo. Alam niyang ang impormasyong iyon ay magdudulot ng matinding epekto sa kanyang kapatid. Kaya't kailangan nila ng tamang panahon at lugar. Sa loob ng 3 araw, ang buong barangay ay nakiramay. Dumagsa ang mga tao mula sa iba't ibang dako. Nagbibigay pugay sa kapitan na naglingkod ng tapat sa kanila. Samantalang sila Abel at Apollo ay magkasamang tumayo sa tabi ng kabaong. Tinatanggap ang bawat pakikiramay. Ang kanilang pagkakaisa ay tila hindi nabawasan sa kabila ng trahedya. Ngunit sa ilalim ng kanilang kalungkutan, may magkaibang apoy na naglalagablab. Si Abel ay may matinding pagmamadali na makamit ang katarungan, habang si Apollo ay dahan-dahang kinakain ng pighati. Matapos ang libing,
Nang humupa na ang dami ng tao at ang katahimikan, ay bumalik sa kanilang tahanan. Kinausap ni Abel si Apollo. Dinala niya ang kapatid sa isang sulok ng hardin kung saan sila lang ang makapag-uusap. Apollo, kapatid ko, may kailangan kang malaman. Isang bagay na ibinunyag sa akin. Simula naman dito ni Abel, ang kanyang boses ay seryoso at mababa. Bago pa man matapos ni Abel ang kanyang sasabihin, ibinunyag niya na ang tungkol sa duwende at ang naging pahiwatig nito. Hindi pa man natatapos si Abel sa kanyang pagsasalaysay, unti-unting namuo ang galit sa mukha ni Apollo. Ang dating masayahin at palangiting binata ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa galit at ang kanyang mga kamao ay unti-unting humigpit. Si Mang Tonyo ang walang hiya. Kaya pala, matagal na siyang inggit sa ating negosyo at ang posisyon ni Ama. Bulong naman dito ni Apollo na tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang kanyang boses ay unti-unting tumataas at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig sa matinding galit. Papatayin ko siya. Papatayin ko ang gumawa nito sa ating ama. Sigaw naman dito ni Apollo na halos magwala na. Nagsimula siyang maglakad ng pabalik-balik. Ang kanyang mga kamay ay gumagawa ng mga galaw na tila gustong manakit. Dito hinawakan ni Abel ang kanyang balikat. Uminahon ka, Apollo. Alam kong masakit, pero kailangan natin maging matalino. Hindi natin pwedeng gawin ang isang bagay ng padalos-dalos. Pero Kuya Abel, paano? Ano ang gusto mong gawin? Sigaw pa rin dito ni Apollo. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan, ng pag-asa at labis na galit. Kailangan natin ng ebidensya. Ang duwende ay nagbigay ng pahiwatig, pero hindi ito sapat para sa batas. Kailangan natin ng konkretong patunay para mapanagot si Mang Tonyo. Paliwanag pa dito ni Abel. Sa kabila ng kanilang matinding pigati at galit, nanaig naman ang kanilang pagiging praktikal. Alam ng magkapatid na kailangan nila ng tulong sa isang bayan na tulad ng Isabela, kung saan ang modernong siyensya at tradisyonal na paniniwala ay magkasama. Naisip nila ang isang tao na maaring makatulong sa kanila, si Mang Pilo, ang albularyo ng bundok. Kilala si Mang Pilo sa buong Isabela at sa mga karatik bayan nito. Sinasabing may kakayahan siyang magpagaling ng mga sakit, magpaalis ng mga masasamang espiritu, at higit sa lahat, makakita ng mga bagay na lampas sa karaniwan. Kung may makakatulong sa kanila upang makahanap ng ebidensya ng lason at kung sino ang nasa likod nito, ay iyon si Mang Pilo. Kinabukasan, maaga pa, nagpasya ang magkapatid na pumunta sa bundok kung saan nakatira si Mang Pilo. Nagdala naman sila ng ilang pagkain at inumin bilang handog sa matanda. Ang kanilang paglalakbay ay tahimik. Ang bawat isa ay abala sa kanyang sariling iniisip. Si Apollo ay patuloy na nanginginig sa galit, ngunit sinusubukan niyang pigilan ang sarili para sa kapakanan ng kanilang misyon. Si Abel naman ay naramdaman ang bigat ng kanilang sitwasyon, ngunit determinado siyang makamit ang katarungan para sa kanilang ama. Ang daan patungo sa kubo ni Mang Pilo ay pawang mahirap at matarik. Binagtas nila ang makakapal na halamanan, tinawid ang maliliit na batis at inakyat ang mga mabatong landas. Ang katahimikan ng bundok ay tila sumasalamin sa bigat ng kanilang mga puso. Habang papalapit sila, naramdaman nila ang kakaibang presensya sa lugar na iyon. Isang aura ng kalikasan at misteryo. Pagdating naman nila sa kubo ni Mang Pilo,
Isang simpleng bahay na gawa sa kawayan at nipa. Sinalubong sila ng amoy ng mga halamang gamot. Si Mang Pilo ay isang matandang lalaki, balingkinitan, may mahabang puting buhok at balbas. At ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng lampas sa karaniwang paningin ng tao. Alam kong darating kayo mga anak. Naramdaman ko ang inyong kalungkutan at ang apoy ng katarungan sa inyong mga puso. Wika naman dito ni Mang Pilo sa isang malumanay na boses na tila alam niya na ang kanilang dahilan. Ibinunyag ni Abel at Apollo ang lahat kay Mang Pilo. Mula sa pagkamatay ng kanilang ama, ang hinala ng pagkalason, ang pahiwatig ng gintong duwende, at ang kanilang pagnanais na makahanap ng matibay na ebidensya laban kay Mang Tonyo. Nakinig naman itong si Mang Pilo ng walang panghuhusga. Ang kanyang muka ay seryoso at labis na nag-aalala. May kapangyarihan ang lason, pero mas malakas ang katotohanan. Tutulungan ko kayo. Ngunit kailangan nating maging maingat. Ang paghahanap ng lason ay hindi madali at ang pagharap sa isang taong may maitim na puso ay mas delikado pa. Sabi pa dito ng albularyo. Ang pagpupulong ng magkapatid at ni Mang Pilo ay nagmarka ng simula ng isang mapanganib na misyon. Ang paghahanap ng katotohanan at ang pagbibigay katarungan para sa kapitan. Ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang magiging pisikal kundi espiritual din. Habang hinaharap nila ang mga panganib at ang bigat ng isang lihim na maaaring magpabago sa lahat. Matapos marinig ang buong kwento ng magkapatid, ipinikit ni Mang Pilo ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang katawan ay tila bumibigay sa isang hindi nakikitang puwersa. Ang amoy ng mga halamang gamot sa kubo ay tila lalo pang lumakas. Kasabay ng panginginig ng apoy sa isang maliit na apuyan. Maya-maya pa, bumulong si Mang Pilo. Ang kanyang tinig ay mababa at puno ito ng pag-aalala. Ang laso na iyon hindi ito karaniwan. May maitim na kapangyarihan ang gumawa nito. Hindi ito basta-bastang lason na makikita sa mga halaman. May halo itong sumpa. Isang itim na salamangka na nagbubulag sa mga mata ng tao at nagtatago ng katotohanan. Bulong dito ng albularyo. Bumalik naman siya sa kanyang pagkakaupo at tumingin sa dalawa. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng karunungan, ngayon ay may bakas ng matinding pagkabahala. Naramdaman ko ang presensya ng isang antingero sa likod ng laso na ito. Isang taong may kakayahang magtago ng kanyang mga gawa sa pamamagitan ng masasamang espiritu. Ang aking kapangyarihan ay hindi sapat upang lubusang matuklasan ng lahat. Kailangan natin ng mas malakas na puwersa ng isang pantapat sa antingero na ito. Matapos magsalita ng albularyo, nagkatinginan sina Abel at Apollo. Lalo silang nalito. Hindi nila akalain na may mas malalim pa palang sikreto ang likod ng pagkamatay ng kanilang ama. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Mang Pilo? May kasabwat ba si Mang Tonyo na isang antingero? Tanong dito ni Abel na ang kanyang tono ay puno ng pagkabahala. Higit pa sa kasabwat iyo, ang antingero na ito ang naganda ng lason at siya ang nagbigay ng proteksyon upang hindi ito madaling matuklasan. Upang mapatunayan natin ang katotohanan, kailangan natin ng isang taong may kaparehong kapangyarihan. Isang antingero na may busilak na puso at may pantapat sa maitim na salamangka. Sino po ang tinutukoy ninyo, Mang Pilo? Tanong naman dito ni Apollo na hindi na mapakali sa kanyang kinatatayuan. May isang tao akong nasa isip, si Luciano.
ang antingero ng silangang kabundukan. Mayroon siyang mutya ng ahas, isang kapangyarihan na nabuo mula sa pinag-isang puwersa ng kalikasan at ng kanyang malalim na paniniwala. Siya lang ang may kakayahang tumago sa salamangka ng kalaban at ibunyag ang lahat ng katotohanan. Sabi naman dito ni Mang Pilo, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon lamang sa apoy. Dito nagsimulang nagkwento si Mang Pilo tungkol kay Luciano. Si Luciano ay isang alamat sa mga kalapit bayan. Isa itong antingero na nakatira sa pinakamalayong bahagi ng silangang kabundukan. Kilala ito bilang isang taong may kakaibang koneksyon sa mga ahas at sa mga espiritu ng kagubatan. Ayon pa sa mga kwento, nakuha niya ang kanyang mutya ng ahas mula sa isang maywagang sawa na kanyang iniligtas mula sa kapamakan. Ang mutyang ito ang nagbigay sa kanya ng kakayahang makita ang mga hindi nakikita, marinig ang mga hindi naririnig, at ipagtanggol ang sarili laban sa masasamang elemento. Hindi madaling hanapin si Luciano. Mas gusto niya ang kapayapaan ng kabundukan at hindi siya basta-basta nagpapakita sa mga estranghero. Ngunit kung ang inyong layunin ay malinis at ang inyong puso ay tunay na naghahanap ng katarungan, gagabayan kayo ng mga espiritu ng bundok. Paliwanag ba dito ni Mang Pilo? Ang paghahanap kay Luciano ay isang bagong pagsubok para sa magkapatid. Hindi lamang sila haharap sa matarik na daan ng silangang kabundukan, kundi pati na rin sa posibleng panganib mula sa antingero ng kalaban na may kakayahang magtago sa dilim. Ngunit sa kanilang mga puso, ang pag-asa para sa katarungan ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Paano po kami makakarating doon, Mang Pilo? Tanong naman dito ni Abel. Bibigyan ko kayo ng panggabayan. Ito ay magbibigay ng proteksyon sa inyo at magsisilbing gabay sa daan. Sundan ninyo ang amoy nito at dadalhin kayo nito sa tamang direksyon. Turan pa dito ni Mang Pilo at iniabot sa kanila ang isang maliit na sisidlan na may lamang pinatuyong dahon at ugat. Binigyan din sila ni Mang Pilo ng iilang tagubilin. Kailangan nilang maging tapat sa kanilang hangarin, maging magalang sa kalikasan at manatiling mapagkumbaba. Kung magagawa nila ang lahat ng ito at kung sadyang nakatakda silang magtagumpay, haharapin sila ni Luciano. Sa pagbabalik ng magkapatid sa kanilang bahay, nagkaroon sila ng bagong determinasyon. Ang kanilang pigati ay napalitan ng isang misyon. Sinimulan nilang paghandaan ang kanilang paglalakbay. Nagdala sila ng mga probisyon, kagamitan sa paglalakad, at sapat na damit para sa mahabang paglalakbay. Kailangan nating maging handa para sa lahat, kapatid ko. Hindi natin alam kung gaano katagal ang paglalakbay na ito o kung ano ang haharapin natin doon. Sabi naman dito ni Abel kay Apollo. Hayaan mo po, Kuya Abel. Handa akong gawin ng lahat para sa katarungan ni Ama. Hahanapin natin si Luciano at ibubunyag natin ang katotohanan. Sagot naman dito ni Apollo. Ang kanyang galit ay tila napapalitan ng isang matinding pagtutok. Ang pagkamatay ng kapitan ay nagtulak sa magkapatid na pumunta sa isang landas na hindi nila inaasahan. Mula sa pagiging mga negosyante sa handicraft, sila ngayon ay naging mga naghahanap ng katotohanan, handang harapin ang mga espiritual na panganib at ang kapangyarihan ng itim na salamangka. Lahat ng ito ay para sa isang layunin at ang hustisya para sa kanilang Ama. Bago pa sumikat ang araw, habang ang mga bituin ay nangingislap pa sa kalangitan at ang hamog ay bumabalot sa mga dahon, sinimulan ng dalawa ang kanilang paglalakbay. Ang maliit na sisidlang ibinigay sa kanila ni Mang Pilo
ay naglalaman ng mga pinatuyong dahon at ugat ay nakasabit naman sa leeg ni Abel. Ang amoy nito ay tila nagbibigay ng kakaibang ginhawa at gabay sa gitna ng kadiliman. Sa kanilang likod ay ang kanilang bayan. Ang mga bahay ay maliliit na batik sa papalabas na liwanag ng bukang liwayway. Sa kanilang harapan ay ang matarik at misteryosong silangang kabundukan, ang layunin ng kanilang paglalakbay. Tahimik nilang binagtas ang paakyat na daan, ang ingay ng kanilang mga yapak at ang huni ng mga kuliglig ang tanging naririnig. Ang bawat hakbang ay may kasamang pag-asa at pangamba. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa kailaliman ng kagubatan. Ngunit ang pagnanais na makamit ang katarungan para sa kanilang ama ay nagtulak sa kanila na magpatuloy. Unang gabi, huminto sila sa isang bahagi ng kagubatan na may sapat na espasyo para makapagpahinga. Nagsindi sila ng apoy gamit ang mga pinatuyong kahoy at dahon. Umaasa na mabigyan sila nito ng init at proteksyon. Ngunit ang unang gabi ay nagdala ng pinakamatinding kalaban, ang lamig. Ang simoy ng hangin mula sa kabundukan ay buto-buto kung tumagos. Sa kabila ng apoy, naramdaman nila ang panginginig ng kanilang mga katawan. Pinilit nilang magtabi upang magbigay ng init sa isa't isa. Ngunit ang lamig ay tila tumatagos sa kanilang mga buto. Si Apollo, na sanay sa ginhawa ng kanilang tahanan, ay naramdaman ang matinding hirap. Kuya, kaya pa ba natin ito? Bulong naman dito ni Apollo habang nanginginig. Kailangan, Apollo. Para kay Ama. Lalabanan natin ang lahat ng pagsubok. Sagot naman dito ni Abel habang pinipilit ding magpakatatag. Kinabukasan, nagpatuloy naman sila sa kanilang paglalakbay. Ang araw ay mainit, ngunit ang daan ay patuloy na mahirap. Ang mga halamang ligaw ay lumalaki at ang mga ugat ng puno ay nakaharang sa kanilang dinaraanan. Habang lumalalim ang gabi, naganap sila ng mas ligtas na lugar para naman matulog. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla naman silang nagising sa ingay ng mga sanga na nababali at ang mga kaluskos ng mga dahon. Ang hangin ay napuno ng kakaibang amoy, mababangis na hayop. Narinig nila ang mahinang ungol at ang tunog ng mga yabag na papalapit sa kanila. Agad naman silang tumayo. Hawak ang matutulis na kahoy na kanilang pinulot. Lumabas mula sa dilim ang dalawang malalaking baboy ramo. Ang kanilang mga pangil ay kumikinang sa dilim. Dito naging alerto si Abel at Apollo, handang lumaban. Naghulog ng bato si Abel na naging sanhi ng pagkaligalig ng mga hayop. Gumawa naman ng ingay si Apollo. Sinisigawan ang mga baboy ramo upang itaboy ang mga ito. Sa kabutihang palad, tila natakot ang mga hayop na yon at mabilis na tumakbo papalayo. Iniwan ang magkapatid na nangangatal sa takot at pagod. At sa ikatlong araw, pakiramdam ni Abel at Apollo ay pagod na sila. Ang kanilang katawan ay nananakit at ang kanilang pag-asa ay unti-unting nababawasan. Ngunit alam nilang malapit na sila. Nagsimula silang makita ng mga kakaibang marka sa mga puno, mga simbolo na tila gabay. Sa gabi, nang sila ay nagpapahinga sa ilalim ng isang malaking punong balete, isang napakalamig na simoy ng hangin ang dumaloy. Ang mga dahon ay nagsimulang gumalaw ng walang hangin at isang nakakapanindig balahibong ungol ang narinig nila. Sa dilim, nakita nila ang isang malaking anino
na papalapit. Isang nilalang na may matatalim na kuko at ngipin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula. Ito ay isang aswang. Ang nilalang ay umatake ng walang babala. Mabilis itong sumugod. Sinisigawan ang magkapatid. Ang kanilang takot ay bumalot sa kanilang mga puso. Nagulat naman sila at hindi nakakilos. Tila iyon na ang katapusan ng magkapatid. Ang aswang ay akmang susugod upang manakit sa kanila. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang kakaibang bagay ang nangyari. Mula sa mga puno sa paligid, biglang lumabas ang mga baging na gumapos sa aswang. Mahigpit na ipinulupot ng mga baging sa katawan ng nilalang. Pinipigilan ang bawat galaw nito. Kasabay nito, isang lalaki naman ang lumabas mula sa dilim. Ito ay matangkad at payat. May mahabang buhok na nakatali. At ang kanyang mga mata ay matalim ngunit may kakaibang kapayapaan. Ang kanyang balat ay tila nalilok mula sa kahoy ng kagubatan. At meron siyang kakaibang aura ng kapangyarihan. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang lalaki. Lumapit siya sa aswang at sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang isang bagay na humikinang mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na bato na tila kasing liwanag ng buwan, ang mutya ng ahas. Ibinato niya ito sa aswang at sa sandaling lumapat ang mutya sa balat ng aswang, nagbigay ito ng isang malakas na sigaw bago tuluyang naglaho sa hangin. Nang makalipas ang panganib, hinarap ng lalaki sila Abel at Apollo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa kanila. Tila binabasa ang kanilang mga kaluluwa. Kayong dalawa, kayo ba ang pinadala ni Mang Pilo? Tanong naman dito ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at tila kalmado. Matapos nun, nagkatinginan ang magkapatid. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nakita. Sila ay buhay at ang kanilang tagapagligtas ay narito. Opo, at ako po si Abel. Ito naman po ang kapatid kong si Apollo. Kayo po ba si Mang Luciano? Sagot dito ni Abel. Ang kanyang boses ay tila nanginginig pa rin sa takot. Ako nga. Naramdaman ko ang inyong pagdating. Ang inyong mga puso ay puno ng katarungan at ang inyong layunin ay malinis. Ang inyong mga pagsubok ay nagpapakita ng inyong katatagan. Tugon dito ni Luciano. Naramdaman ni na Abel at Apollo ang isang kakaibang ginhawa. Pagkatapos ng 3 gabi ng paghihirap, sa wakas ay narating na nila ang kanilang patutunguhan. Nahanap na nila si Luciano, ang tanging pag-asa upang ibunyag ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanilang ama. Ang kanilang misyon ay malapit nang magsimula, kasama ang tulong ng antingero ng may mutya ng ahas. Nang makahinga ng maluwag ang dalawa sa presensya ni Luciano, ipinahayag nila ang kanilang pakay. Habang nakaupo sa tabi ng apoy, na ngayon ay tila mas maliwanag at mas mainit, inilahad nila ang buong kwento. Ang biglaang pagkamatay ng kanilang ama, ang kapitan, ang hinala ng pagkalason, ang pahiwatig ng gintong duwende tungkol kay Mang Tonyo, at ang babala ni Mang Pilo tungkol sa isang masamang antingero na nagkubli sa likod ng trahedya. Nakinig naman dito si Luciano ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nagliliyab na apoy. Tila binabasa ang bawat salita at ang bawat damdamin na nanggagaling sa dalawa. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang kapanatagan. Ilang minuto ang lumipas. Tila inaaninaw niya ang lahat ng impormasyon bago siya nagsalita.
Ang kapangyarihan ng lason na may kasamang itim na salamangka ay tunay na delikado. Ngunit ang lason na ito ay hindi magtatago magpakailanman sa liwanag ng katotohanan. Simulang wika dito ni Luciano. Ang kanyang tinig ay malalim at tila nagmumula sa kailaliman ng kagubatan. Tumingin naman siya kaila Abel at Apollo. Ang kanyang mga mata ay nanunungkit. Ang inyong adhikain ay matuwid. Ang katarungan para sa inyong ama ay isang bagay na kailangan kong tulungan. Ang mutya ng ahas ay gabay sa mga naghahanap ng liwanag sa dilim. Handa akong tulungan kayo. Tugon dito ni Luciano. Nakahinga ng malalim ang dalawa. Ang pag-asa ay muling sumibol sa kanilang mga puso. Ang kanilang mahabang paglalakbay at ang mga pagsubok na kanilang kinarap ay nagbunga. Kinabukasan, bago pa man magsimulang maglakbay ang araw ng silangan, nagulat ang dalawa nang imungkahin ni Luciano na bumaba na sila. Inaasahan nilang muling haharapin ang mahaba at matarik na daan pabalik. Ngunit sa ilalim ng gabay ni Luciano, ang lahat ay tila naging mas madali. Hindi pa nga isang oras ang lumipas at sila ay nakababa na ng bundok. Nasa labas na ng bayan ng Isabela. Para silang pinadulas ng hangin. Ang bawat hakbang ay tila inalalayan ng isang hindi nakikitang puwersa. Hindi nila alam kung papaano nangyari. Ngunit ang presensya ni Luciano ay tila nagpabilis ng kanilang paggalaw. Lumalampas sa mga balakid at nagpapawala ng pagod. Ang kakaibang kakayanan ni Luciano ay lalong nagpakita ng kanyang kapangyarihan bilang isang antingero. Pagdating nila sa labas ng bayan, nagbigay ng tagubilin si Luciano. Kailangan nating mag-ingat. Ang antingero na naghanda ng lason ay nag-iwan ng bakas. Isang kakaibang enerhiya na konektado sa kanyang madilim na kapangyarihan. Kailangan nating mahanap ang bakas na iyon upang matukoy ang kanyang kinaroroonan. Habang nagtatago sa malayo, tahimik na nagmanman si Luciano sa bahay ni Mang Tonyo. Dito ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw sa isang kakaibang paraan. Tila humihingi ng tulong sa mga espiritu. Ang mutya ng ahas sa kanyang leeg ay nagsimulang kumislap. Ang liwanag nito ay tila nagpapaiwatig ng isang koneksyon sa mga nakatagong katotohanan. Ilang sandali, dumilat si Luciano. Ang kanyang mga mata ay naging mas matalim. Tila nakikita ang isang bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Narito ang bakas. May kakaibang marka sa paligid ng tahanan ni Mang Tonyo. Isang marka na gawa ng isang antingero. Bulong dito ni Luciano. Dito ipinaliwanag ni Luciano sa magkapatid na ang antingero ay nag-iwan ng enerhiya ng pagkalason sa mismong bakuran ni Mang Tonyo bilang proteksyon o upang linlangin ang sino mang maghahanap ng katotohanan. Ngunit para sa isang biyasang antingerong tulad niya, ang bakas na iyon ay hindi may tatago. Ang bakas ay nagtuturo sa isang lumang bahay sa kabilang ibayo ng ilog, sa dulo ng isang masukal na kagubatan. Doon nananahan ng antingero na naganda ng lason para sa inyong ama. Ang kanyang pangalan ay Lito, ang baluga. Napakasama ng reputasyon ni Lito. Kilala ito bilang isang antingero na gumagawa ng masasamang gawain para sa sino mang magbabayad sa kanya. Isang lalaking nagbenta ng kanyang kaluluwa sa dilim para naman sa kapangyarihan at pera. Ang impormasyon ay nagbigay ng bagong determinasyon sa dalawa. Hindi lamang si Mang Tonyo ang kanilang kalaban, kundi pati na rin ang isang mapanganib na antingero. Ang kanilang pigati ay napalitan ng isang matinding pagnanais na makuha ang katarungan
Paano po natin siya hanapin, Mang Luciano? Tanong naman dito ni Apollo kay Luciano. Kailangan nating maging maingat. Hindi natin siya pwedeng harapin ng padalos-dalos. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa itim na salamangka at mas malakas ito kung nasa kanyang teritoryo siya. Kailangan natin magplano ng mabuti upang makuha ang katotohanan at mapanagot ang gumawa ng krimen. Ang pagdating ni Luciano ay nagbigay ng bagong pag-asa. Ngunit kasama rin ito ang mas malaking panganib. Ang kanilang misyon ay hindi lamang upang patunayan ang pagkakasala ni Mang Tonyo, kundi upang harapin din ang isang antingero na walang awa. Ang labanan ay hindi na lamang pisikal, kundi espiritual. Isang mainit na hapon habang ang araw ay papalubog at ang ginintoang sinag nito ay sumasayaw sa ibabaw ng ilog na naghihiwalay sa bayan at sa masukal na gubat. Tahimik na naglalakad si Lito, ang baluga. Sa tabing ilog, ang kanyang mga mata ay nananatiling magbantay. Tila naghahanap ito ng anumang panganib o pagkakataon para sa kanyang masamang gawain. Bitbit niya naman ang isang maliit na sisidlan na puno ng pinatuyong dahon at kakaibang ugat. Mga sangkap ito para sa kanyang susunod na lason o sumpa. Ang katahimikan ng hapon na yon ay biglang nabasag. Mula sa tubig, isang malakas na hampas ng tubig ang biglang lumipad, papunta naman kay Lito. Nagulat siya at halos hindi ito makahinga. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang lalaki ang nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga mata nito'y matalim na nakatitig sa kanya. Hindi ito nag-aksaya ng panahon sa anumang pagbati. Ito ay si Luciano. Nagtaka naman dito si Lito. Kilala niya ang halos lahat ng antingero at albularyo sa rehiyon. Ngunit ang lalaking ito ay isang estranghero sa kanyang paningin. Ang presensya nito ay kakaiba. Isang halo ng kapangyarihan at kalikasan na hindi pa niya nakikita. Bago pa man makapagsalita si Lito, isang kakaibang puwersa ang naramdaman niya. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Luciano. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang kumikinang na mutya ng ahas. Ang liwanag nito ay tila isang babala. Nagsimula siyang bumulong ng mga salita sa isang sinaunang wika at ang kanyang mga kamay ay gumalaw sa isang serye ng mabilis at masalimuot na galaw. Ang hangin ay nagsimulang gumalaw ng mabilis at ang mga dahon ng puno sa paligid ay nagpakita ng kakaibang panginginig. Naramdaman ni Lito ang kakaibang enerhiya na nanggagaling kay Luciano. Alam niyang hindi ito basta-bastang kalaban. Agad siyang umatake. Ibinato niya ang isang maliit na supot na may lamang itim na pulbos na agad lumika ng maitim na usok na may amoy ng kamatayan. Ito ang kanyang lason, ang kanyang paraan upang magpabulag at magpahina ng kalaban. Ngunit ang lason ni Lito ay hindi naman umubra kay Luciano. Sa halip na matamaan, ang usok ay tila lumihis palayo kay Luciano na tila may hindi nakikitang kalasag na pumoprotekta sa kanya. Ang mga lason ng ahas na nasa katawan mismo ni Luciano, hindi literal na lason, kundi ang pagiging imyudo niya sa lahat ng klase ng lason dahil sa kapangyarihan ng mutya at kanyang koneksyon sa mga ahas. Ito ay nagbigay sa kanya ng hindi matitinag na proteksyon. Ang bawat pagtatangka ni Lito na saktan siya ay walang epekto. Naging pisikal noon ang labanan. Si Lito ay nagtangkang gumamit ng kanyang mga sumpa at kontrasumpa. Ngunit bawat isa
ay tila binabalik sa kanya ng isang hindi nakikitang pwersa. Dito ginawa ni Luciano ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang mga galaw ni Lito. Ang mga baging mula sa kagubatan ay tila sumusunod sa kanyang mga utos, humahabol sa antingero. Ang ilog ay tila nagpakita ng kanyang kapangyarihan. Ang mga tubig ay nagsimulang magalaw ng malakas, tila nagbibigay ng suporta kay Luciano. Sa bawat galaw ni Luciano, tila sumasama ang enerhiya ng kalikasan. Lumabas ang mga ahas mula sa ilog at kagubatan, hindi para manakit, kundi para magbigay ng biswal na representasyon ng kanyang kapangyarihan. Ito ay isang digmaan, hindi lamang sa pagitan ng dalawang antingero, kundi sa pagitan ng busilak at itim na salamangka. Sa uli, ang itim na kapangyarihan ni Lito ay hindi sapat upang labanan ang malinis na kapangyarihan ni Luciano. Napagod si Lito. Ang kanyang mga anting-anting at mga ritual ay walang epekto. Ang kanyang muka ay naging putlang-putla sa takot nang makita niya ang walang bahid na kapangyarihan ni Luciano. Sino ka? Paano mo nagawa ito? Sigaw naman dito ni Lito. Ang katotohanan ay laging mananaig. Ang iyong maitim na gawa ay hindi mananatiling nakatago. Ibinunyag mo ang iyong sarili nang subukang mong manakit ng inosenteng tao. Sagot naman dito ni Luciano. Ang kanyang tinig ay kalmado. Sa isang mabilis na galaw, kinaladkad ni Luciano si Lito palabas ng tabing ilog at pabalik sa bayan. Ang mga tao noon ay nagulantang nang makita nila ang dalawang antingero. Ang isa ay naglalabas ng kakaibang enerhiya at ang isa naman ay hinahabol na tila isang kriminal. Dito dinala ni Luciano si Lito nang direkta sa harap ng bahay ni Mang Tonyo. Sa oras na yon, maraming tao ang naglalakad sa kalsada at ang balita ay mabilis na kumalat. Ang mga residente ay lumabas upang makita ang kakaibang eksena. Nandoon din sina Abel at Apollo na matagal nang naghihintay sa kanilang plano. Nang makita ni Mang Tonyo ang eksena mula sa kanyang bintana, nagulat siya. Lumabas siya ng kanyang bahay. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka at takot nang makita niya si Lito na kinakaladkad ni Luciano. Anong nangyayari dito? Sigaw naman dito ni Mang Tonyo. Pilit na pinapanatili ang kanyang postura. Wala nang sinayang na oras si Luciano. Sa harap ng lahat ng nakikiramay at sa harap ng nagtatakang si Mang Tonyo, nagsalita si Luciano. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Tila narinig ito sa buong barangay. Ang lalaking ito, si Lito ay ang antingero na naganda ng lason na pumatay sa inyong kapitan. Siya ang kasabwat sa maitim na gawaing ito. Sigaw naman dito ni Luciano. Matapos noon, napasinghap ang mga tao. Nagsimulang magbulungan ang karamihan. Ang ilan ay hindi makapaniwala, habang ang iba ay may hinala na noon pa man. Dito nagpumiglas si Lito, ngunit mahigpit ang kapit dito ni Luciano. Hindi. Sinungaling. Hindi ako. Sigaw dito ni Lito, na tila ang kanyang tono ay puno na ng takot ng mga sandaling yon. At ang nag-utos sa kanya, ang utak sa likod ng lahat ng ito, ay walang iba kundi si Mang Tonyo. Ang kanyang inggit sa kapitan at sa negosyo ng pamilya, ang nagtulak sa kanya upang gawin ang krimen na ito. Paglalahad pa dito ni Luciano. Nanginginig naman sa takot si Mang Tonyo. Ang kanyang muka ay naging putlang-putla at hindi siya makasagot. Ang kanyang katawan ay tila bumigay sa bigat ng mga akusasyon. Ang kanyang galit at pagmamalaki ay biglang nawala.
Napalitan ito ng pagkabigla at labis na takot. Siya ang nagbayad sa akin. Siya ang nagplano. Sigaw naman dito ni Lito na sa wakas ay sumuko sa presyon at sa tindi ng kapangyarihan ni Luciano. Hindi na niya kaya pang itago ang tunay na katotohanan. Ang pag-amin ni Lito ay kumalat sa buong barangay na parang apoy. Nagsimulang magalit ang mga tao. Ang kanilang pigati para sa kapitan ay napalitan ng matinding galit at pagnanais ng hustisya. Sa uli, ang katotohanan ay nabunyag. Ang labanan sa tabing ilog ay hindi lamang isang paghaharap ng kapangyarihan, kundi ang simula ng pagkakabunyag ng isang krimen. Sina Abel at Apollo naman, tahimik na nagmamasid sa lahat ng nangyari, ay naramdaman ng isang kakaibang ginhawa. Ang katarungan para sa kanilang ama ay unti-unting nakakamit sa tulong ng isang antingero na nagbigay ng kanyang kapangyarihan para sa liwanag at katotohanan. Ang pagbubunyag ni Luciano sa harap ng tahanan ni Mang Tonyo ay parang kidlat na tumama sa lugar. Ang galit ng mga tao na matagal nang nakakubli sa ilalim ng kalungkutan ay sumabog. Ang dating pinagkakatiwalaan at kinatatakutang si Mang Tonyo ay biglang naging sentro ng puot. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas ay napalitan ng putlang takot. Si Lito naman, ang baluga, na nakaposas sa pagkakagapos ni Luciano, ay patuloy na sumisigaw ng kanyang pag-amin na lalong nagpatibay sa galit ng mga residente. Hindi na nakayanan ni Mang Tonyo ang bigat ng mga akusasyon at ang nag-aalab na galit ng mga tao sa kanila. Hindi na siya makapagkunwari pa. Sa ilalim ng matinding presyon at nang makita niyang wala na siyang kawala, sumuko siya sa otoridad. Dumating ang mga pulis na pinangunahan ng bagong hepe at inaresto si Mang Tonyo at Lito. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman ng mga tao ang isang kakaibang ginhawa, ang ginhawa ng pagkamit ng katarungan. Para naman sa magkapatid, ang pag-amin nila Mang Tonyo at Lito ay nagdulot ng malaking kaluwagan. Ang bigat ng kanilang pigati ay dahang-dahang nawala. Napalitan din ang pakiramdam ng katarungan. Labis naman silang nagpasalamat kay Luciano. Wala po kaming sapat na salita para pasalamatan kayo, Mang Luciano. Kung hindi dahil sa inyo, marahil ay habang buhay kami nag-aanap ng katotohanan. Oo nga po, Mang Luciano. Kayo po ang aming tagapagligtas. Kung mayroon man po kaming magagawa para sa inyo, huwag po kayong mag-aatubiling sabihin. Hindi ninyo ako kailangang pasalamatan. Ginawa ko lamang ang nararapat. Ang kapangyarihan ng mutya ng ahas ay ginagamit para sa katotohanan at katarungan. Ang inyong ama ay isang mabuting tao at nararapat lamang na makamit niya ang hustisya. Tiningnan ni Luciano ang magkapatid. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kakaibang kapayapaan. Matapos ang insidente, nanatili pa si Luciano ng ilang araw sa kanilang tahanan. Ipinapasa ang kanyang karunungan at nagbibigay ng payo sa magkapatid. Bago naman siya bumalik sa kanyang tirahan sa kabundukan, nagpaalam siya sa kanila. Sinabi na manatili silang matatag at panatilihin ang kanilang busilak na puso. Makalipas ang ilang buwan, ang barangay ay unti-unting bumalik sa normal. Ang sugat ng pagkamatay ng kapitan ay dahang-dahang naghilom at ang pagkakaisa ng komunidad ay lalong lumakas. Si Abel at Apollo ay patuloy na pinamahalaan ang kanilang paggawaan ng handicraft at ang negosyo ay patuloy na umuunlad. Ang kanilang tagumpay ay mas matatag ngayon batay sa kanilang sariling pagsisikap at sa suporta ng mga tao. Isang hapon, habang si Abel ay tahimik na nagpapahinga,
Naramdaman niya ang isang kurot ng pangamba. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may nagtulak sa kanya na bisitahin ang lihim na kwarto kung saan naninirahan ang gintong duwende. Pumasok siya ng marahan at doon nakita niya ang isang kakaibang eksena. Ang gintong duwende na karaniwan ay kalmado at tahimik sa kanyang munting tahanan ay ngayon ay paikot-ikot, tila may iniiwasan. Ang kanyang maliit na katawan ay mabilis na gumagalaw at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Habang nagmamasid si Abel, napansin niya ang isang bagay na halos hindi niya makita sa liwanag ng kwarto. Isang kakaibang insekto, maitim at may kumikinang na mga mata, na tila humahabol sa duwende. Ang insekto ay lumilipad ng mabilis at sa bawat paglipad nito ay tila nagpapalabas ng isang kakaibang enerhiya na nagpapanginig sa hangin. Nagtaka naman si Abel. Ang duwende ay hindi basta-basta matatakot. May kakaibang bagay na nangyayari. Lumapit siya, ngunit hindi niya mahawakan ang insekto. Tila ito ay isang nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Nang sandaling yon, ang duwende ay huminto sa kanyang pagtakbo at tumingin kay Abel. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang malinaw na pahiwatig. Sa isip ni Abel, tila may isang tining na bumubulong, isang babala. Ang insekto ay tila nagiging isang simbolo, isang mensahe. Dito naunawaan ni Abel ang pahiwatig. Ang insekto ay hindi lamang isang insekto. Ito ay isang barang, isang gawa ng masamang salamangka. At ang nagpadala nito ay walang iba kundi isang mambabarang. Nagulantang naman si Abel sa pagtuklas. Sino ang mambabarang na ito? Bakit niya sila ginagambala? May kinalaman ba ito sa nakaraang pangyayari o may bago na namang banta na dumating? Ang mambabarang ay isang taong gumagamit ng itim na salamangka upang magpadala ng sakit, kamalasan o kahit kamatayan sa pamamagitan ng paggamit ng mga insekto, hayop o iba pang bagay. Ang presensya ng barang sa loob ng kanilang tahanan ay nangangahulugang sila ay nasa ilalim ng atake. Isang umaga nun, nagulantang ang buong komunidad sa sunod-sunod na pangyayari. Isang matandang mangingisda ang natagpuang patay sa kanyang bangka. Ang kanyang muka ay baluktot sa takot at ang kanyang katawan ay puno ng mga kakaibang marka. Makalipas ang ilang oras, isang magsasaka ang natagpuan din wala ng buhay sa gitna ng kanyang palayan. Ang kanyang bibig ay bumula at ang kanyang mga daliri ay maitim. At bago pa man matapos ang tanghali, isang ina ang bigla na lamang bumulagta habang naglalaba. Ang kanyang katawan ay nangisay. 3 magkakasunod na kamatayan. Bawat isa ay may kakaibang sanhi, ngunit lahat ay may parehong nakakatakot na misteryo. Nang malaman ni Abel ang mga insidenteng ito, nanikip ang kanyang dibdib. Agad niyang naalala ang babala ng gintong duwende tungkol sa isang mambabarang. Ang insekto, ang pahiwatig, lahat ng ito ay konektado sa mga nangyayari ngayon. Alam niyang hindi ito ordinaryong pagkamatay. May maitim na kapangyarihan ang nag-aasik ng lagim sa kanilang nayon. Dahil naman sa matinding pagkabahala, nagkulong si Abel sa kanyang kwarto. Kailangan niya ng tulong at tanging si Luciano lamang ang may kakayahang harapin ang ganitong uri ng kadiliman. Naalala niya ang itinuro ni Luciano sa kanya noon.
Isang simpleng ritual ng pagtawag kapag may matinding pangangailangan. Kinuha niya ang maliit na piraso ng pinatuyong ugat at dahon na bigay ni Mang Pilo na huling itinuro rin ni Luciano kung papaano gagamitin sa pagtawag. Sinunog niya ito sa isang maliit na sisidlan at ang usok nito ay unti-unting pumuno sa kanilang kwarto. Naglalabas ng isang kakaibang amoy na tila nagkokonekta sa kanya sa kabundukan habang nasusunog ang mga dahon. Binigkas niya ang mga salitang itinuro sa kanya ni Luciano. Ang kanyang tinig ay mababa at puno ng pag-asa. Mang Luciano, kailangan ka po namin. Ang dilim ay muling bumabalot sa Isabela. Mga inosenteng buhay ang nalalagas. Gabayan mo po kami. Hindi nagtagal, isang kakaibang simoy ng hangin ang dumaan sa bintana. Kasabay ng bahagyang pag-alog ng mga halaman sa hardin. Sa isang iglap, bumukas ang kanyang pinto ng kwarto. At doon nakatayo si Luciano. Ang kanyang mga mata ay nanunungkit. Tila alam na ang lahat. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng agarang kapanatagan sa puso ni Abel. Narinig ko ang iyong tawag, Abel. Naramdaman ko ang pag-asik ng lagim sa inyong barangay. Ang isang mambabarang ay nagtatago sa dilim. Mabilis na ipinaliwanag ni Abel ang tatlong magkakasunod na pagkasawi, ang mga kakaibang sintomas at ang kanyang hinala na ito ay gawa ng barang. Nakinig muna si Luciano ng seryoso. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagkabahala. Kailangan nating matukoy ang pinagmulan ng barang na ito. Hindi natin pwedeng hayaan na magpatuloy ang pag-asik ng lagim. Muli nitong inilabas ang kanyang kumikinang na mutya ng ahas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang mutya ay nagsimulang magbigay ng mas matingkad na liwanag. Tila isang kompas na naghahanap ng direksyon. Ipinahawak niya ang kanyang mutya kay Abel. At ang magkapatid ay sama-samang nagkonsentrasyon. Hinahanap ang bakas ng mambabarang. Doon, sa kanilang isip, isang malabong imahe ang unti-unting nabuo. Hindi ito isang direkta nilang nakita, kundi isang pakiramdam, isang enerhiya. Ang mutya ay tila nagpakita ng isang kakaibang init at pagdikit sa isang partikular na lugar. Itinuro ni Luciano ang direksyon na iyon. Ang mambabarang ay nasa gilid ng kagubatan, sa isang lugar na pinag-iwanan ng mga lumang bahay. Ang kanyang kapangyarihan ay malalim sa nakaugat na kalikasan, ngunit ginagamit niya ito sa masamang paraan. Wika pa dito ni Luciano, habang ang kanyang mata ay pawang matalim ang pagkakatitig. Ang mutya ni Luciano ay nagpakita ng isang matandang lalaki. Balingkinitan na may matatalim na tingin at nakatira sa isang lumang bahay na halos natatakpan na ng mga baging. Ang kanyang pangalan ay Tandang Berto, isang dating manggagamot na biglang naglaho at pinaniniwalaang naging mambabarang matapos makaranas ng matinding kalungkutan sa buhay. Kilala si Tandang Berto sa kanyang kakaibang kakayahan na kontrolin ang mga insekto at pawang maliliit na hayop. Siya rin ang dahilan ng mga pagkamatay ng tao sa lugar nila. Si Tandang Berto? Pero bakit? Bakit niya ginagawa ito? Bulong dito ni Apollo na hindi naman makapaniwala sa kanyang nalaman. Marahil ay may kaugnayan ito sa nakaraan. Ang galit at pait ay maaaring magtulak sa isang tao na gumawa ng masama. Ngunit hindi natin pwedeng hayaan na patuloy niya saktan ang mga inosenteng tao. Pagpapaliwanag pa dito ni Luciano. Ang pagtuklas nito ay nagbigay ng bagong takot at determinasyon sa magkapatid. Hindi lang sila nakikipaglaban sa isang kriminal, kundi sa isang taong may maitim na kapangyarihan. Isang mambabarang. Kailangan nilang maging handa.
Paano po natin siya harapin, Mang Luciano? Delikado po ang isang mambabarang. Tanong dito ni Abel. Kailangan natin maging matalino at mapagbantay. Ang mambabarang ay gumagamit ng kanilang mga alagad, mga insekto at espiritu upang saktan ng kanilang mga biktima. Kailangan nating pigilan siya bago pa man siya makapagpadala ng mas maraming barang. Sagot naman dito ni Luciano. Nang matuntun nila ang bahay ni Tandang Berto, ay kinausap siya ni Apollo upang magbago. Subalit, alam ni Luciano na wala ng pag-asa ang matandang yon. Nakikiramdam lamang siya sa sitwasyon. Habang nakikiusap si Apollo, ay biglang nag-usal ang mambabarang at agad umatake ang mga insekto kay Apollo. Sinalag ito ni Luciano ng isa pang usal. Nagkaroon ng laban sa pagitan ng mambabarang at antingero. Ngunit sadyang mas malakas ang kapangyarihan ng liwanag at nagapi ni Luciano ang matanda. Nakakaawa man ang sinapit nito dahil naging biktima lang din ito ng pagkakataon ay wala nang magagawa pa ang dalawa. Ang mga naging karanasan ng magkapatid ay nagdulot sa kanila sa pagiging mas matatag at maging responsable sa buhay. Sa kabila ng pagiging ulila, ay nagpatuloy sila sa buhay at sa pamamagitan ng kani-kanilang sariling pamilya, ay muling nabuo ang nawala sa kanila. Higit sa lahat, ang gintong duwende ay nanatili sa magkapatid na siyang naging gabay nila para sa mas maayos na buhay. Wakas